Ito ang serum ng buto-titan. Mula sa kaibuturan ng tuktok ng ungol, mula sa natatanging bulaklak ng buto-titan, ito ay kinuha. Isang patak lang ay kayang gawing isang ordinaryong nilalang na lumaki ng 10 beses. Sa kasalukuyan, ang focus ng aming pananaliksik ay ang pagbabagong buhay ng buto. Gayunpaman, ang serum ng buto-titan kasalukuyan ay may malubhang side effect. Ang isang solong overdose ay nagdudulot ng cell division ng nilalang na mawala sa kontrol at ang subject ay pumasok sa estado ng pagwawala. Lahat, ito ay hindi pagmamalabis. Mangyaring seryosohin ito. Dr. Santos, napaka-detalye mo pa rin. Ngayon, hayaan ninyong magsagawa ako ng live na demonstrasyon. Ang pangalan niya ay Nami. Pinalaki ko siya sa loob ng 6 na taon, isang albino Burmese python. Ngayon, siya ay tatanggap ng kanyang unang injection ng serum ng buto-titan. Oh my God. Nami, manatiling gising. Mabuting babae. Dr. Santos, ang galing mo! Uy, Sinta! Uy, Sinta, hindi ako uuwi ngayon. Kailangan kong pumunta sa field trip para inspeksyonin ang isang lugar ng halamang gamot. Kaya ngayong gabi, hindi kita makikita? Para sa trabaho, huwag mag-alala. Mamimiss kita. Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi. Okay, Sinta. Kita tayo bukas. Victor, sinungaling ka talaga. Ang kapatid mo ay ginugugol lang ang buong araw sa paglalaro ng bagay na iyan. Napapagod ako sa pakikipag-usap sa kanya. Ano naman ako? Ikaw? Mas masaya ka pa sa kanya. Ito ay, Ang serum ngang buto-titan. ano ang ginagawa mo? Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Konti lang. Wow, Hayaan mong subukan ko. sandali, may mali. Ikaw, lumaki ka. Tigil, tigil, tigil. Ako, hindi ko ito may labas. Tulong. Dr. Santos, hindi ka ba? Talagang hindi nagpaplanong pumunta sa aming institusyon ng pananaliksik sa Pulang Baybayin? Ang aming mga termino ay mas mahusay kaysa dito ng mahigit 10 beses. At ikaw ang may ganap na kapangyarihan sa lahat. Salamat sa alok, Commander Reyes. Ngunit ang isyu ng serum ng buto-titan ay hindi pa nalulutas. At ang base ng Sterling ay itinatahag ng aking asawa pagkatapos ng lahat. C. Hindi ko ito ipipilit. Dr. Santos, may alarma ng biohazard at 2 emergency na pasyente ang dinala lang. Sila ay, Alam ko, sila ang aking asawa at ang aking sariling kapatid na babae. Evelyn, pagbalik ko mula sa aking biyahe sa negosyo, pumunta tayo sa tabing dagat at kukunan muli ang ating mga larawan ng kasal. Nangako ka, huwag mong baliin ang iyong pangako. Dr. C. nakakita kami ng mga bakas ng serum ng buto-titan sa dugo ni Ginoong Cruz. Buti na lang na ibigay namin sa kanya ang inhibitor sa tamang oras. Ang kanyang mga mahahalagang palatandaan ay matatag sa ngayon. Serum nga ang buto-titan. Paano ang natitirang serum? Hindi namin ito mahanap. Nagnakaw siya ng isang buong bote. Isang buong bote ng purong serum ng buto-titan. Evelyn, Nasaan ang natitira pang serum ng buto-titan? tinatanong mo ako? Ang walang kwentang serum na iyan. Si Chloe at ako ay hinawakan lang iyon. At nangyari ito. Evelyn, bakit mo kami sinasaktan? Ano ang sinasabi mo?
Wala kaming kasalanan ni Victor. Hinawakan lang namin ang gamot mo at nawala sa aming sarili. Tama, ang serum mo ay may sangkap na pampagana. Evelyn, anong balak mo? Sangkap na pampagana? Paano magkakaroon ng ganyan ang serum ng buto titan? Sino ba ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa laboratoryong iyon? Makinig ka sa akin. Bagaman ang serum ng Buto Titan ay maaaring magdulot ng biological frenzy, hindi ito nagdudulot ng pagnanasang sexual. Ang pampagana sa dugo ay may molekular na istruktura na ganap na naiiba sa serum ng buto titan. Sa madaling salita, uminom ka ng ibang gamot, kaya wag mong sisihin ang serum. Sino ka ba? Base ng pulang baybayin. Marcus Reyes. Lahat, lumabas kayo. Ito ang lugar ng emergency, hindi isang silid pulungan. Salamat. Walang anuman. Pero ang boteng iyon ng serum, Kailangan kong pumunta sa pinangyarihan ng aksidente at hanapin ito ngayon din. Kung ang boteng iyon ng serum ng Buto Titan ay kainin ng ibang mga nilalang, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. sasamahan kita. Tumigil ka diyan. Kung maglakas loob kang umalis, hihiwalayan kita. Aalis ka ba ng ganyan? Sigurado ka bang ayos lang? Kung tutuusin, asawa at kapatid mo iyon. Sinta, tingnan mo. Magkaka-baby din tayo. Sinta, ikaw, buntis ka? Huwag kang mag-alala, Sinta, sa natitira kong buhay. Talagang poprotektahan ko ikaw at ang ating baby. Pasensya na. Nalaglag ang baby ko. Pasensya na talaga. Okay lang. Ayos lang. Bata pa naman tayo, pwedeng magkaroon pa. Basta, okay ka. Kasalanan ko lahat. Ayos lang. Ang nasa harap natin ang mahalaga. Ganyan na to pagdating namin. Ganon din pagdating namin. Pero umulan ng malakas kanina. Baka baha ang dahilan. Pwede bang magasgasa ng baha ang balat ng puno? Nasugatan si Victor at dinala sa ospital. Bakit wala ka sa ospital para alagaan siya? Nanay, alam mo ba kung paano siya nasugatan? Niloko niya ako, kasama ang anak mo, sarili kong kapatid. Buong araw kang nag-aaral ng mga kakaibang gamot, pabaya sa pamilya, at pabaya sa asawa. Inalagaan siya ng kapatid mo para sa'yo. Ano bang masama doon? Pamilya naman tayong lahat. Bawat sentimo na kinita ni Victor sa mga taong ito galing sa kakaibang gamot na ginawa ko. At ngayon mo lang to sinasabi. Ikaw. May naririnig ako doon. Sana sobra lang ang iniisip ko. Evelyn, kapag nakabalik na ako mula sa aking biyaheng negosyo, magpupunta tayo sa Dalampasigan at kukuha ulit tayo ng litrato ng kasal natin. Evelyn? Bakit mo kami gustong saktan? Aalis na ako sa base ng Sterling. Mahal, lumabas na tayo ng ospital. Evelyn, Mahal, tungkol sa nangyari ngayon, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Tungkol saan? Tingnan mo, si Chloe at ako, dahil sa serum mo, ay dumaan sa maraming pagsubok. Asawa mo ako, kaya kong palampasin ito. Pero si Chloe ay isang inosenteng babae. Kung lumabas ang balita, paano siya makakatayo nang may dangal? Kailangan mong bumawi sa kanya. Paano? Evelyn, pumunta ako sa base para sa internship. Hindi pa tapos ang topic ng thesis ko. Kung sa panahon ng internship ay maaari akong magkaroon ng isang tagumpay sa pananaliksik, makakapagtapos ako ng maayos at makapag-apply para sa isang mapagbigay na scholarship upang mag-aral sa ibang bansa. Kaya, maaari mong ibigay ang mga resulta ng pananaliksik ng serum ng Buto Titan kay Chloe at ilagay ang kanyang pangalan doon. Marami ka namang resulta ng pananaliksik. Sobra man o kulang ay hindi mahalaga. Ibigay sa kanya ang mga resulta ko? Siya ang kapatid mo. Hindi mo ba siya matutulungan?
Victor, nababaliw ka na ba? 7 taon na akong nag-iimbestiga ng serum ng buto titan. Noong araw na nalaglag ako, nasa laboratorio ako. Nag-click ka lang ng dila mo at inaasahan mong ibigay ko ito? Evelyn, ikaw ay laging matalino sa paaralan. Sa ganitong uri ng serum, maaari kang gumawa ng isa pa mamaya, at iyon na iyon. Ngunit kung hindi ako makapagtapos, masisira ang kinabukasan ko. Eksakto. Bilang nakatatandang kapatid, hindi ka ba pwedeng maging mas malawak ang isip? Maging mas mapagbigay? Tama na. Huwag mong isiping hindi ko alam tungkol sa inyong relasyon. Magsumite ako ng liham ng pagbibitiw bukas. Lahat ng nasa base ng Sterling, dadalhin ko lahat ito kasama ko. Wala kayong makukuha kahit isa. Wala kang lakas ng loob. Bakit mayroong biglang tulay sa ilog? Wala iyon kahapon. Palakihin at tingnan. Kakaiba. Saan ito nagpunta? Ang pananaliksik ay nasa kritikal na punto. Bigla ka na lang aalis? Alam mo ba kung gaano ang na-invest ko sa'yo sa mga nakaraang taon? 7 taon. Araw-araw akong nasa lab, nagtatrabaho araw at gabi, at sinira ang kalusugan ko. Binigyan kita ng higit sa 10 beses na kita. Perang-perang usapan mo? Evelyn, mabuti naman ako sa'yo. Kung wala ako, hindi ka magiging ang punong mananaliksik. Mabuti sa akin? Ninakaw mo ang droga ko. Niloko mo ako kasama ang kapatid ko. At ngayon pinipilit mo ako na ibigay ang pananaliksik ko sa kanya. Victor, kasuklam-suklam ka. Evelyn? Para kang may utang sa'yo si Victor. Kung wala ang kanyang investment, nasa ganito ka bang posisyon ngayon? May sasabihin ako sa'yo na hindi ko nasabi. 6 na taon ang nakalipas. Ang pagtagas ng kemikal na naging dahilan ng iyong pagkalaglag ay hindi aksidente. Sinadya ko iyon. Paano mo nagawa ito sa akin? Evelyn, sinaktan mo ako? Sinabi ko lang ang totoo. Paanong sinaktan mo siya? Victor, tigil! Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Ayos lang ako. Seryoso ako. Pirmahan mo ito. Malapit nang matapos ang internship ni Chloe. Bukas nang makalawa ang kanyang kaarawan. Gusto ko maghagis ng kaarawan para sa kanya sa base. Ang transfer agreement na ito ay maaaring regalo mo bilang kanyang kapatid para sa kanyang kaarawan. Kung pumirma ka, papalagpasin ko na ang nangyari ngayon. Kung hindi, palalayasin kita sa Sterling Biotech at saka walang sino man sa industriya ang maglalakas na kumuha sa iyo. Dr. Santos, talagang aalis ka sa base ng Sterling? Lahat ng mga nagawa dito ay gawa mo. Kung aalis ka, ang mga ito ay mapupunta lahat kay Ginoong Cruz at sa kanyang koponan. Nag-hire na ako ng abogado. Kapag tapos na ang pagtatasa ng ari-arian, lahat ng akin, dadalhin ko lahat. Lalo na siya. Matapos akong malaglag, siya ang nandyan para sa akin sa mga pinakamahirap na panahon. Sa paningin ko, siya ang baby ko. Kakaiba ang pag-uugali ni Nami. Doktor, may problema tayo. Sa kagubatan sa Hilaga, nakakita kami ng mga bakas ng isang malaking nilalang. Kailangan mong pumunta at tingnan. Sige. Pupunta na ako. Doktor, ito ay... Ito ay balat ng ahas. Isang balat na ganito kalaki. Ang ahas ay dapat hindi bababa sa 48 metro ang haba at patuloy pa itong lumalaki. 48 metro? Gaano kalaki ang bagay na iyon? Simula ngayon, ang higanteng sawang ito ay opisyal na pinangalanang Iksa. Markahan ang lahat ng mga punto ng pagkakita nito at mga bakas ng pinsala sa mapa. Kailangan kong makita kung saan ito patungo. Ito ay gumagalaw patungo sa base. Sa base? Ano ang gusto nito? Ang instinct ng isang nilalang. Ay kaligtasan at pagpaparami. Gusto nito ng babae na na-inject din ng serum ng buto titan. Ang target nito ay... Nami. Pansinin, patrol team. May mutadong sawa gumagalaw patungo sa base. Lubhang mapanganib. Maging alerto. Lahat.
Kung mapansin ninyo ang anumang kakaiba, iulat agad. Ahas na 48 metro. Sino ang maniniwala doon? Kung totoo itong umiiral, papatayin namin ito ng 2 at gagawing merienda. Maanghang na sabaw ng ahas. Ang sarap! Ano yon? Victor, makinig ka sa akin. May mutadong sawa sa labas. Papunta ito sa base. Hindi maaaring ituloy ang party. I-cancel mo na ngayon din. Evelyn, kahit naiinggit ka sa akin, hindi mo pwedeng gawin lang ang ganyang kalokong dahilan para pigilan ang birthday party ko. Ganito lagi, sinisira niya lahat ng ginagawa ko. Huwag mo siyang pansinin. Ipagpatuloy ang dekorasyon. Binaba niya ang tawag sa akin. Doktor, ano ang gagawin natin ngayon? Nasaktan na ni Iksa ang mga tao. Ang party mamayang gabi, lahat ng vibrations at tunog, aakitin nila ito dito. Tapos ang lugar na ito hindi na magiging birthday party. Magiging bahay patayan ito. Kumusta? Evelyn, Nanay, nasaan kayo? malapit na. Nakikita ko na ang dalampasigan. Nanay, Pakinggan mo ako. Bumalik kayo ngayon din. Huwag kayong pumunta sa tuktok ng ungol. May mutadong sawa dito. Delikado ito. Kakatawag lang ni Chloe. Ang kapatid mo. Sa wakas ay nagkakaroon na siya ng birthday party. Huwag kang laging ganito. Nandito kami para sa birthday ni Chloe. Wala kang pakialam. Umuwi ka na lang. Si Evelyn iyan. Gusto niya tayong bumalik ulit. Ang babaeng iyan, nagiging mas bata siya. Maganda ang rainforest. Itim ang ilog. Iba sa ibang lugar. Sarah, pumunta ka sa lab. I-evacuate ang lahat ng hindi mahalagang tauhan. Tandaan, anumang kagamitan na gumagawa ng Sonic vibrations. patayin lahat. Naunawaan? Ang subscriber na iyong tinawagan ay kasalukuyang abala. Tiyak na magpapakita si Evelyn mamaya. Kahit anong sabihin niya. Kung ito ay higanteng sawa, lindol, o bumagsak man ang langit, huwag siyang papasukin. Ginoong Cruz, paano kung may mangyari talaga? Ano bang pwedeng mangyari? Hindi niya kayang makita si Chloe na masaya. Huwag sirain ang saya ng lahat. Naunawaan? Oo. Chloe, yung babaeng yon, talagang todo-todo. Ang yayaman talaga. Alam nila kung paano mag-party. Pumunta pa sila sa gubat na to para sa kaarawan. Kung ganito ang buhay, kailan kaya ako? Chloe, araw-araw kang gumaganda. salamat, Ginang Dela Cruz. Narinig ko ginagawa mo yung... Serum ngang buto, Titan. Ang bata mo pa, pero ang galing-galing mo na. Bakit wala si Dr. Santos? Bakit hindi pa dumarating si Evelyn? Nandito na lahat. At ang panganay pa ang huli. Sobra na to. Si Dr. Santos ay laging busy, alam mo naman. Kahit busy, sobra na to. Pinagkalakihan niya ang kaarawan ni Chloe. Ano na lang iisipin ng mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Santos? Nanay, tigilan mo na. Ang ate ko ay nasa research. Kaya hindi niya talaga gusto ang malalaking party. Huwag mo na siyang pansinin. Tingnan mo si Chloe, ang talino. Nasaan ka? Sa kaarawan ng kapatid mo. Nandyan ka, magaling. Makinig ka sa akin. May isang mutadong sawa na papunta sa base. Ang vibration ng musika, ilaw at tao, lahat ng yon ang magdadala sa kanya rito. Kailangan mong ilabas ang lahat ngayon. Ikaw? Tumatakbo ako papuntang bulwagan ng piging, pero baka hindi ako umabot. Pasensya na. Utos ni Ginoong Cruz. Hindi ka maaring pumasok. Mapanganib diyan. Ang isang higanteng sawa, halos 330 talampakan ang haba, ay patungo diretsyo sa base. Ebakwasyon agad. Higanteng sawa, Dr. Santos, maaari ka namang gumawa ng mas magandang kasinungalingan. ito ay may kinalaman sa daan-daang buhay. Wala akong oras para sa biro. Sinabi ni Ginoong Cruz, hindi ka maaaring pumasok. Tuldok. Dr. Santos, pumasok ka agad.
Isang mutadong sawa ay papalapit sa base. Darating ito rito sa loob ng hindi hihigit sa kalahating oras. Tigilan na ng lahat ang ginagawa ninyo. Ebakwasyon kasama ko ngayon. Kung hindi, Baliw ka ba? Sinasadya mong sirain ang kaarawan ni Chloe? Hindi mo kayang makita siyang masaya, di ba? Evelyn? Kahit galit ka sa akin, hindi ka dapat maghangad ng kapahamakan sa lahat. Anong higanteng sawa? Baliw ka. Naiinggit lang siya kay Chloe. Sinasadyang gumawa ng eksena. ito ang mga litratong kinuha ko sa lugar. Tingnan ninyo mismo. Sa tingin mo, ilang pangit na litrato ang makakalinlang sa kahit sino? Evelyn, hindi ko alam na kasuklam-suklam ka pala. Mabagsik. Hindi niya kayang makita ang kanyang kapatid na masaya. Si Dr. Santos ay hindi nagbibiro. Sabi ko, mag-ingat tayo. Lumabas muna tayo. Mag-usap mamaya. Sinabi ni Commander Reyes, iyon. Baka dapat tayong mag-evacuate? Commander Reyes, huwag mo siyang hayaang dayain ka. Ginagawa niya lang ito dahil ang listahan ng pag-develop ng serum ng Buto Titan ay wala ang pangalan niya dito at gusto niyang magdulot ng gulo. Gumugol ako ng hindi mabilang na araw at gabi sa paggawa ng serum na iyon. Dahil lang kapatid ko siya ay hindi ibig sabihin na maaari niyang nakawin ang kredito. 3 buwan ka lang nag-intern. Sinasabi mo ba sa akin? Na sa 3 buwan nagawa mo ang hindi nagawa ng buong akademikong komunidad sa loob ng mga dekada? Gusto mong sabihin ko sa lahat? Na ang mutadong sawa ay nilikha mo at ni Victor sa inyong pagtatalik sa ilang? Evelyn, huwag kang mag-eskandalo. Ang kaarawan ni Chloe ay hindi madaling ihanda. Nandito ang lahat ng pamilya at kaibigan natin. Nagdudulot ka ng malaking eskandalo. Paano makakapakita si Chloe pagkatapos nito? Bilis! Humingi ka ng tawad sa lahat, ngayon na. Sabihin mo na, biro lang. Nanay, sumama ka sa akin. Ngayon na, may tunay na panganib dito. Kung hindi tayo aalis ngayon, mahuhuli na tayo. Ngayon lang, mapagkakatiwalaan mo ba ako? Kung gusto mong umalis, umalis ka mag-isa. Hindi kita hahayaang sirain ang kasiyahan ni Chloe at hiyain ang pamilya Santos. Ba? Nasaan ang musika? Buksan mo ulit? Palakasin pa, mas malakas. Huwag hayaang may sumira sa kasiyahan. Tara, lahat. Ituloy nyo lang. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. Wala namang problema. Pigilan siya. Pakawalan mo ako. Doktor, ang infrared sensor ay nakita si Iksa. Kumagalaw ito. Doble ang bilis ng galaw nito ngayon. Sa loob ng wala pang 10 minuto, darating na ito sa base. Narinig mo ba yon? 10 minuto. Malapit na sa atin. Takbo. Huwag mo siyang pansinin. Ituloy natin ang party. Anong ingay yan? Baka sa speaker lang. Nagpa-party sa loob. Niyarinig ang lupa. Bakit tumataas ang tubig? Hindi naman umulan kanina. Tara na. I-max mo na. Ginoong Cruz, naka-max na po. Sinabi kong i-max mo. Hinahanap mo yan. Ang saya ng party sa loob. Yung subufa. Manhid na ang pa ko sa vibrasyon. May mali. Anong mali? Itong tunog. Galing sa labas. Pinatay ni Ginoong Cruz ang alarm. Eddie, sinabi ko sa'yo, wala talagang higanteng sawa. Si Evelyn ay nagsisinungaling sa lahat.
Huli na. Lindol lang. Ano namang problema? Evelyn, ang paraan mo ng paghahanap ng atensyon ay talagang katawa-tawa. Kalahating oras na. Nasaan ang higanteng sawa na sinabi mo? Sabihin mo lumabas para makita natin. Sarah, i-activate ang pulso ng microwave. Ngayon, Si. Na-activate ang depensa antas isa. Selyado ang lahat ng labasan. Stable ang ilaw. Ang target ay umaatras patungo sa daluyan ng ilog. C. Ang rescue team mula sa base ng Pulang Baybayin ay umalis na. Dapat dumating sa loob ng 24 na oras. Umalis na. Bilisan mo. Habang wala yung bagay na yon, tumigil ka dyan. Walang aalis. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo kanina umalis kami, at ngayon pinipigilan mo kami. Ikaw yon. Ano ba talaga ang gusto mo? Nandito pa si Iksa. Buksan mo ang pinto ngayon. Lumabas ka at mamamatay ka. Kaya uupo lang tayo rito at mamamatay? Ang panangga ng pulso ay tatagal ng 30 oras. Ang rescue team mula sa Pulang Baybayin ay nasa daan na. Pagdating nila dito, lahat tayo ay aalis na magkakasama. Evelyn, ikaw ay isang babae lang. Bakit ka namin pakikinggan? Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama sa iyong pagkamatay. Tama siya. Wala akong nakita. Wala man lang alon. Kaya nakakatakot yun. Kalahating oras na. Ang bagay na yan ay hindi gumagalaw. Baka umalis na yon. Tama. Nakaupo lang tayo rito, naghihintay sa wala. Sino ba ang nakakaalam kung kailan darating ang rescue? Hanggang dumating ang rescue, walang aalis. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magpasya para sa lahat? Ikaw ba ang direktor ng base? Hindi ikaw. Nag-resign ka na. Ngayon ako ang namamahala. Wala kang karapatang magsalita. Ang bagay na nasa labas ang nagdedesisyon. Huwag mo kaming takutin sa ahas na yan. Sa tingin ko, sinusubukan mo na bitagin kaming lahat dito. Ikaw at yung Commander Reyes mula sa base ng Pulang Baybayin, kayo ay magkasundo. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang balak niyong dalawa? Bakit nandito lang si Commander Reyes nang bigla? Sinabi ni Dr. Santos na may problema at sinabi niyang darating ang rescue. Anong pagkakataon? Kailangan mo pa bang magtanong? Siya at si Commander Reyes? Sino ba ang nakakaalam kung kailan sila nagkakilala? Evelyn, Napakabuti ni Victor sa iyo. Paano mo nagawa? Victor, sinasabi mo ang lahat ng ito ngayon para lang makaalis ka. Oo. Ilalabas ko na ang lahat ngayon. Huwag mong buksan. Galaw-galaw. Doktor, matapos ang huling impact na iyon, ang fuel ng pulse shield tatagal lang ng 20 oras. 20 oras? At pagkatapos ng 20 oras, uupo lang tayo dito at mamamatay? Anong ibig mong sabihin? Nasira na ang shield. Alam ko nang hindi tayo dapat pumunta. Birthday party. Parang bitag ng kamatayan. May plano talaga siya. Isipin mo, siya ang nagdisenyo ng buong base. Talaga bang wala siyang iiwan na ruta para makatakas? May punto si Victor. Ikulong niya ang sarili dito naghihintay na iligtas. Pero kapag dumating na ang rescue, para ba sa atin o para sa kanya? si Evelyn, ganyan talaga siya. Kailangan niyang kontrolin ang lahat. Lahat ay dapat makinig sa kanya. At ngayon, ang buhay ng lahat nasa kamay niya. Gaano katagal siyang naghintay para sa sandaling ito? Naisip mo na ba iyon? Chloe, Evelyn, hindi siya ganoon. Nanay, Tinatanggol mo pa rin siya? Kanina lang, sa harap ng lahat, sinabi niyang ninakaw ni Victor ang droga. Inalis niya ang lahat ng sisi sa atin. Kunwari siya ang tagapagligtas. Ang pinto sa likod. Sinentro ko ang pinto sa likod kanina. May control panel doon. Kung sisirain natin ang lock, makakalabas tayo sa likod.
kunin ang kotse at magmaneho. Kaya, kailan tayo kikilos? Maghintay hanggang hating gabi. Narito na. Hilahin ito pababa at luluwag ang lock. Tapos, hindi ba papasok iyong bagay na iyon? Nasa main entrance iyon. Dadaan tayo sa likod. Wala na itong oras para kumilos. Nakaparada ang kotse sa labas ng pinto sa likod. Sumakay, tapakan ng gas. Walang makakahabol sa atin. Sasama ka ba o hindi? Kung hindi, hihilain ko na. Siya. Pumasok, bilisan mo. Aling gate ang nabuksan? Ang likurang gate. Ang pintuan ng hidroliko ay manu-manong pinakawalan. Hindi ito pagkabigo ng sistema. May tao. Patayin ito mula sa control panel. Tumatakbo sila! Pinatay nila ang lockdown. Lahat! Pumunta kayo sa laboratorio sa ilalim ng lupa ngayon. Uulitin ko. Pumunta kayo sa laboratorio sa ilalim ng lupa ngayon. Huwag kumuha ng kahit ano. Huwag lumingon. Takbo! Ngayon! Na-activate ang emergency lockdown protocol. Sinasara ang blast door. Teka, huwag isara ang pinto. Evelyn, papasukin mo kami. Alam kong nagkamali ako. Evelyn, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Evelyn, ang kapatid mo. Ngayon lang, patawarin mo siya. Pasok. Apat na 7 tao. Ngayon 20 na lang ang natitira. Mahigit kalahati ay patay akakagatan. Lahat ito ay dahil sa iyo. Victor, Ako. Hindi ko sinasadya. wala kang sadya. Mapagmatuwid ka lang. Talagang tanga. Doktor, mga 2 araw na lang ang pagkain at tubig natin. 2 araw? Evelyn, ang laki ng laboratorio na ito. May storage room yan, di ba? Gaano karaming pagkain ang itinatago mo? Pamilya tayo. Hindi mo pwedeng imonopolyo lahat. Walang storage. Ang mga cabinet lang ang meron tayo. Inaasahan mo maniwala kami na yun lang? Sino ang nakakaalam kung ikaw nagtabi ka para sa sarili mo? Sinabi ko sa'yo, wala. Nanay, tingnan mo siya. Nakakulong tayong lahat dito at hindi man lang siya magsabi ng totoo. Evelyn, Kung may extra talaga, ilabas mo na lang. Lahat tayo ay nahihirapan. Nanay, paano kung ganito? Palayasin mo siya para mas marami ang lahat. Sino ka ba? Sino ako? Ako ang may-ari nitong laboratorio sa ilalim ng lupa. Akala mo hindi ko alam? Ikaw at si Victor ay nagnakaw ng serum ko. Sa gubat, kung ano ang ginawa ninyong dalawa. Nagplano kayong dalawa na ipawala ang baby ko. Akala mo kaya ko talagang magpanggap na hindi nangyari. Tinitiis kita. Dahil sabi ni nanay na pamilya tayo. Pero ginawa mo ba akong pamilya?
Gusto mong kumain? Yung higanteng sawa sa labas? Gutom pa ito. Papalabasin kita ngayon din para samahan mo ito. Evelyn, alam ko mali ako. Talagang alam ko mali ako. Lahat. Pinilit ako ni Victor na gawin iyon. Intern lang ako. Ano magagawa ko? Binantaan niya ang graduation ko, ang kinabukasan ko. Masyado akong takot para tumanggi. Evelyn, patawarin mo ako, okay? Pamilya tayo. Evelyn, ang kapatid mo ay nakaluhod na humihingi ng tawad sa iyo. Pamilya tayo, wala tayong hindi malalampasan. Patawarin mo na siya. Tumayo ka. Evelyn. Pagod na akong panoorin kang magpanggap. Lumalaki pa siya. At hindi lang iyon. Tingnan ang pangalawang set ng mga waveform. Iyan ang sonic detector na nakakuha ng frequency ng infrasound na inilabas ni Ixa. Ang brainwaves ni Nami ay nagsisync sa kanya. Resonance. Tumutugon siya sa kanya. Sinundan ni Ixa hanggang sa base. Hindi siya dumating nang walang dahilan. Ang target niya sa simula pa lang ay si Nami. Bakit? Ang instinct ng isang nilalang ay bumabagsak sa dalawang bagay. Kaligtasan, pagpaparami. Nilunok ni Ixa ang serum ng Buto Titan. Nag-mutate siya. Pero ang mutation ay hindi katapusan ng ebolusyon. Gusto niyang ipasa ang kanyang mga gene sa susunod na henerasyon. Kailangan niya ng babaeng ahas na nabago rin ng serum ng Buto Titan. Si Nami ay tinurukan ng serum ng Buto Titan. Sa loob niya, ang stabilized na salik ng Buto Titan ay eksaktong gusto ni Ixa. Naramdaman ni Nami ang kanyang tawag. Ang dormant na salik sa loob niya ay na-reactivate. Siya ay nasa distress. Hindi sakit, kundi init. Isang lalaking ahas na hindi pa niya nakita ay gumamit ng infrasound mula sa mahigit 6 na milya ang layo upang puwersahang gisingin ang kanyang likas na pag-aanak. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Alam lang niya na sa loob ng kanyang katawan may tumatawag sa kanya. Lahat. May naisip ako. Ano? Yung higanteng sawa sa labas. Isha. Bakit hinabol niya hanggang base? Nandito siya para sa puting ahas na inaalagaan ni Evelyn. Nami. Oh, Yung ahas na iyon ay katulad ni Ixa. Pareho silang may serum ng Buto Titan. Lalaki si Ixa, babae si Nami. Naglakbay ito ng libo-libong milya para pumunta rito. Para lang mag-asawa. Ibigay na lang si Nami sa kanya. Ibigay kung ano ang gusto niya. Hindi ba siya aalis? hindi. Bakit hindi? Ahas lang naman iyon. Ipagpalit sa 20 buhay natin? Hindi ba sulit iyon? Pinalaki ko si Nami mula noong maliit pa siya. Sa paningin ko, hindi siya ahas. Siya ang anak ko. Anak mo? Mayroon ng mahigit 20 tao ang patay sa labas. Ang anak mo ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng mga taong iyon. Victor! Naisip mo na ba? Si Ixa lang ay sumira sa karamihan ng base. Kung mag-asawa ito kay Nami, at magkaroon sila ng mga anak, ano ang magiging resulta? Hindi lang isa, kundi 12-dosena, daan-daan. Maaari nating iturok si Nami ng inhibitor. Kapag nag-asawa sila, naghahalo ang kanilang dugo. At ang inhibitor ay papasok sa katawan ni Ixa. Napipigil sa bilis ng paglaki nito. 2 ibon sa isang bato. Humihina si Ixa. Si Nami ay nasagip at ligtas tayo. Hindi mo naiintindihan ang pharmacology ng serum ng Buto Titan. Tungkol sa inhibitor, sa panahon ng pagpapalitan ng likido, kung ito ba ay stable ay hindi pa alam. Hindi natin kayang kunin ang panganib na iyon. Ikaw ang eksperto. Siyempre, masasabi mo ang kahit anong gusto mo. Anyway, hindi maaaring ibigay si Nami, kaya naiipit tayo rito, naghihintay mamatay. Hindi siya titigil. Alam ko. Kailangan itong gawin. Paano? Kahit na lahat ay nasa panig natin. Nasa kanya si Nami. Hindi natin ito makukuha. Sino nagsabi na kailangan natin ng pahintulot niya? Maghintay hanggang hating gabi kapag tulog siya. Ikaw ang kumuha kay Nami palabas. Paano ko ito mailalabas? Ang research pod ay may iris lock. Ang iris lock ay kay Evelyn. Pero ikaw ang kapatid niya. Sa sistema, ang iyong iris ay nakarehistro bilang backup.
Paano mo alam na nakarehistro ito? Sinabi niya sa akin dati. Sinabi niya kung may mangyari sa kanya, ang backup access ng base ay nasa iyo. Maaari mong pamahalaan. Nasaan ang inhibitor? Nasa medical cabinet. Kukunin ko. Salamat, nanay. Pumasa ang iris scan, pahintulot ng backup. Idinagdag niya talaga ako. Nami. Ako, to. Makinig kay tatay. Buksan ang pinto ng kargamento. Nami, Tingnan nyo, lahat. Tingnan nyo ang ilog. Kagabi, si Chloe at ako pinalabas namin ang puting ahas na iyon. Tingnan nyo, sinundan siya ng higanteng sawa. Ligtas na ang base. Wala na talaga. Wala na talaga ang halimaw na iyon. Sinabi ko sa'yo, ang gusto lang nito ay ang ahas na iyon. Ibinigay namin sa kanya at umalis na ito. Para sa ating lahat, si Victor ay nagpuyat magdamag. Nagstay kami sa labas hanggang madaling araw. Gusto naming tiyakin na wala na talaga si Iksa. Saka lang kami nangahas pumasok at tawagin ang lahat. Ginoong Cruz, kung hindi dahil sa iyo, patay na kaming lahat. Victor, dati nag-alinlangan pa kami sa iyo. Pasensya na. Ikaw ang aming bayani. Tungkulin ko lang, basta't buhay ang lahat. Siya iyon. Hindi niya kayang pakawalan ng ahas na iyon. Muntik nang ikamatay ng lahat. Ang sama ng kapalaran. Bakit ka pumunta doon? Commander Reyes, nandito na ang rescue team mula sa base ng Pulang Baybayin. Ngayon lang kayo darating? Kulang at huli na. I-evacuate muna ang mga sugatan. Ang iba ay mag-evacuate ng batch. Opo, Ginoo. Ano ang balak mong gawin? gusto kong sumali sa Pulang Baybayin. Pero kailangan ko munang hanapin si Nami. Sasamahan kita. Dr. Santos, na-search na namin ang karamihan ng tuktok ng ungol ngayong buwan at wala kaming nakitang kahit isang kaliskis ng ahas. Patuloy lang sa paghahanap. Pero gawin mo ang sinasabi niya. Dito mismo. Sigurado ka? Bulaklak ng Buto Titan. Wala nang mas makapal na kumpol ng mga ito sa buong tuktok ng ungol. Kung magpaparami sina Iksa at Nami, dito nila ito gagawin. Ang amoy ng mga bulaklak ng Buto Titan ay kayang takpan ang amoy ng pugad. Tinutulungan silang itago mula sa mga mandaragit. Wala itong mandaragit. Pero mayroon ang mga anak nito. Kaya ito ang inilatag ni Nami?
Huwag! Maaring maliit, pero anak pa rin ito ni Iksa. Hindi. Anak ito ni Nami. Para sa isang buhay na isinilang sa mundong ito, lahat ay blanco. Walang alaala. Walang puot. Walang karanasan sa pangangaso. Kapag iminulat nito ang mga mata, ang unang nilalang na makikita nito ay ang buong mundo nito. Evelyn, matagal na kitang sinusundan. Akala mo ba na ang pagtatago sa base ng pulang baybayin ay pipigil sa akin na mahanap ka? Victor, Ako to. Isang buwan na. Na-miss mo ba ako? hiwalay na tayo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Isang buong pugad ng supling ng ahas. Kung lahat sila ay mapisa, iyan ay magiging isang sakuna. Wasakin silang lahat. Walang matitira ni isa. Hindi mo sila masisira. Akala mo makakapagsabi ka lang ng hindi? Hindi mo nakita kung ilang tao ang namatay doon. Kung gagawin mo ito, maghihiganti si Iksa. Isha? Wala na siya ng isang buwan. Wala ni bakas niya. Kung maghihiganti siya, ginawa na niya ito ngayon. Mga granadang nag-aapoy. Ihagis ang mga iyon. Huwag! Inosente sila. Marcus, bitawan mo ako. Magbabayad ka para dito. Sarah, sakyan mo ang helicopter ngayon at umalis ka sa tuktok ng ungol. Humiling ng reserba. Naiintindihan? Itutuloy? Hoy lahat! Ako, Victor Cruz, ay may magandang balita para sa inyong lahat ngayon. Ang pugad ng ahas, pinatay ko ito ng tuluyan. Wala ni isang itlog na natira. Ginoong Cruz, magaling! Magaling! Lahat ng mga supling ng ahas na iyon ay patay na. Wala ni isang natira. Wala ni isang natira. Ako mismo ang nagsindi ng apoy. At pinanood ko itong masunog hanggang sa abo. Victor, ikaw ang aming bayani. Ginagawa ko lang ang dapat. Bilang isang tao, kailan ba ako naging makasarili? Ginoong Cruz, Chloe, magdaos tayo ng piging ng tagumpay para sa inyong dalawa. Siya, gawin nating isang tunay na party.
Ginong Cruz, sa iyo ito? Victor, mula ngayon, ikaw na ang aking kapatid. Ano mang kailangan mo, sabihin mo lang. Narinig mo ba yon? Ano? Isang kakaibang kaluskos. Parang, Parang libo-libong insektong gumagapang. Sa gubat, maraming insekto. Normal lang iyon. May mali. Patunugin ang alarma. Ituloy ang musika. Magpatuloy sa pagsayaw. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ayokong mamatay. Mukhang naging tahimik. Mga supling lang ng ahas sila. Ano bang dapat ikatakot? Kita mo? Sabi ko ayos lang, kaya ayos lang. Ano na naman? Siya. Paano siya? Naging mas malaki kaysa dati? Nami, paano ito? Naging ganito kalaki rin? Isang buwan na ang nakalipas. Noong nakipag-asawa siya kay Iksa, nakuha niya ang salik ng bututitan mula sa kanya. At ang mga salik na iyon ay patuloy na gumana sa loob niya, na nagpahid sa kanya na lumaki kasing laki ni Iksa. Hindi ko na kaya. Umurong. Tungo sa bulwagan ng piging. Tumatakbo pa ang kotse. Sumakay na. Bilisan mo, lahat. Sumakay na. Mahal, dahan-dahan lang. Walang sapat na espasyo. Matandang ulyaning. Kung hindi ka makalakad, huwag mo kaming pigilan. Chloe, Chloe, magsalita ka. Tatay? Nanay? Maghintay kayo rito ng rescue.
Magpapadala kami ng tulong kapag may nakita kaming tao. Mahal? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Commander Reyes, patuloy pa ring tumataas ang numero. Ang taliban ng kawan ng ahas. Wala pang 3 milya mula sa base. I-activate ang aktibong depensa. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Papasukin mo kami. Evelyn, alam kong nanonood ka. Buksan ang pinto. Evelyn, buksan ang pinto! Bilis! Evelyn, alam kong mali ako dati. Pero tingnan mo, naglabas ako ng maraming tao. Dose-dose ng buhay. Hindi mo sila pwedeng hayaang mamatay, di ba? Nasa kotse rin ang mga magulang mo. Talaga. Nag-special trip ako para sunduin sila, Evelyn. Hindi mo pwedeng i-lock out ang sarili mong mga magulang, di ba? Hindi. Buksan ang pinto. Pasok. Sumunod kayo. Nasaan ang mga magulang ko? Sila, nagkahiwalay. Talaga, nagkahiwalay sila. Magulo iyon. Sinabi mong nasa kotse sila. Akala ko nakasakay na sila sa kotse. Nasaan sina nanay at tatay? Wala akong alam. Bastardo ka! Hayop ka! Ikulong silang lahat sa isolation room. Naabot na ng target ang perimeter. Kalahating milya mula sa panangga ng pulso. Power ng panangga ng pulso? 100%. Lahat ng enerhiya ay napupunta sa panangga. Reserve ang enerhiya ng panangga, 87%. Bawat tama ay kumukuha ng 4%. Sa ganitong bilis, hindi tayo makakatagal hanggang madaling araw. Kumpara sa panig ni Victor, higit sa 10 beses na mas malala. Ang mga yaman ng pulang baybayin ay 10 beses din na mas malaki kaysa kay Victor. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang mamatay. Kailangan kong gumawa ng paraan. Sure ka bang gusto mong umakyat? Oo, sigurado ako. Hindi kanya nakikilala ngayon. Kilala niya ako.
Nami. 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 Nandito si nanay. Hindi ka pinabayaan ni nanay. Kailanman. Isha. Mag-ingat ka. Sinusubukan mo akong ikulong? Umalis ka. Ngayon, kontrol ng base ng Pulang Baybayin ay akin. Ano ang mga pindutan na ito? Pinatay mo ang kalasag. Hindi ko alam na iyon ang kalasag. Napakaraming pindutan. Sino bang makakapag-iba sa kanila? Si. Saan? Kahit saan, huwag kang manatili dito. Wala na ang kalasag. Hindi na natin sila mapipigilan. Lahat ng unit, iwanan ng pag-atake sa perimeter. Umatras sa mga gusali. Uulitin ko, iwanan ng perimeter. Umatras sa mga gusali. Ang palikpik ng buntot. Natamaan ang palikpik ng buntot. Evelyn, Evelyn, Nandito ako. buhay ka. Oh, salamat sa Diyos. Manatili ka dyan. Pupunta ako sa'yo. Hindi na kailangan.
Marcus, Copy. may tore ng signal sa tuktok ng burol. Kailangan kong makarating doon. Kausapin si Nami. Hindi kanya nakikilala. Sa helicopter kanina, sinubukan mo. Kinilala niya ako. Pero pinutol ni Iksa. Naiintindihan ko. Pupunta ako para hanapin ka. Marcus, Ayos ka lang ba? okay lang ako. Lakad na. Dadalhin ka namin sa tore ng signal. Mag-ingat ka. Kapit lang. Bantayan ang kaliwang gilid. Marami pa silang darating. Huwag mo akong alalahanin. Lakad. Kapitan, Isama si Dr. Santos. Ako na ang haharang sa kanila. Malapit na. 650 talampakan na lang. Mag-ingat. Marcus, Ayos ka lang ba? ang binti mo? Hindi na ako makapagpatuloy. Iwan mo na sa akin ito. Ikaw na ang magpatuloy. Hindi kita maiiwan. Hindi ito ang oras para maging walang ingat. Pakinggan mo ako. Sa ganitong paraan, pareho tayong mamamatay. Kung isa lang sa atin ang makakaabot, gusto ko na ikaw iyon dahil kung ikaw ang makaligtas, may pag-asa para sa lahat. Lakad na ngayon. Evelyn! Masaya akong nakilala ka. Kung noon pa lang tayo nagkakilala. Ako rin. See? Papunta na. Marcus, kailangan mong gawin ito. Nami, tingnan mo ako. Nandito lang ako. Papunta na ito. Hindi mo ba ako nakikilala? 6 na taon. Nagsimula ka mula sa isang itlog, ako mismo ang nag-alaga sa'yo. Ang pangalan mo ay Nami. Ako ang nagpangalan sa'yo. Mahal mo yung teddy bear na yun. Tuwing ilalabas ko ito, kinukusot mo ang ulo mo dito. Hindi mo ba naaalala? Nami? Pakiusap? Subukan mong alalahanin. Pasensya na. Hindi ka pinrotektahan ni nanay, pero si nanay hindi ka pinabayaan. Hinahanap kita. Tingnan mo. Inilabas ko ito. Nang umalis ako sa base ng Sterling, ito lang ang kinuha ko. Naalala mo? Nagsimula ka mula sa isang itlog at pinalaki kita. Nami? Hindi ka sinisisi ni nanay.
Bumalik ka. Alam ko na. Alam kong hindi mo ako makakalimutan. Mag-ingat. Sige, Nami. Nami. Hindi, hindi. Manatili ka sa akin. Manatili ka. Nami? Lumabas ka. Lumabas ka na ngayon. Nami. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Ako si Evelyn Santos. Nandito ako para ihatid ka sa bahay. Nami, tumagal ka lang. Hihingi si nanay ng tulong. Hintayin mo ako. Babalik ako agad. Okay. Hindi ako aalis. Mananatili ako sa iyo. Wag. Wag kang matulog. Tingnan mo ako. Nami, tingnan mo ako. Huwag. Nami, kung aalis ka, ano ang mangyayari kay nanay? Evelyn. Salamat. Sa pagtulong sa akin, napigilan ang dalawang halimaw na iyon. Ikaw? Kukunin ko ang mga ito. Mga materyales sa pananaliksik sa aking mga kakayahan. Kasama ng mga ito, kapag nakalabas ako dito, magiging malaki ako. Evelyn, paalam. Oh, sa wakas, nakalabas na sa mapanglaw na lugar na ito. Mula ngayon, yayaman na tayo. Siyempre, iyan ang iyong sinta. Evelyn. Dr. Santos, nandito na ang backup.
Wala na si Nami. Wala na siya. Ayos lang. Ayos lang. Nandito lang ako. Hindi pa siya patay. Nasa ilalim ng 3 BPM ang tibok ng puso. Halos walang hininga. Masyadong malubha ang tama. Ang katawan ay pumasok sa suspended animation. Kunin ang medical pod. Sara, kontakin ang base. Painitin ang pod. Naka-standby ang emergency equipment. Ginagawa ko na. Ibalik ito. Kahit anong kailangan. Ang pinsala ng base ay mahigit 60%. Basta't buhay siya, may pag-asa. Sigurado ako na maaari nating maibalik ang base sa dati. Evelyn. Ang katawan ni Nami ay mabilis na lumiliit. Ito ang salik ng bututitan sa kanya. Sinusubukan nitong pagalingin siya, pero hindi pa rin sapat. Kung gayon, bigyan mo siya ng mas maraming serum ng bututitan. Hindi. Ang kasalukuyang serum ay masyadong malakas. Hindi niya ito kayang tiisin. Ang side effects ng serum, Naisip mo na bang pagbutihin ito? Makipagtulungan ka sa akin. Sinabi mo, sasama ka sa base ng Pulang Baybayin kapag natagpuan na natin si Nami. Dr. Evelyn Santos. Ngayon, bilang ang pinuno ng base ng Pulang Baybayin, opisyal kitang iniimbitahan na sumali. Ang na-upgrade na serum ng bututitan ay walang masamang epekto at hindi magdudulot ng estado ng pagwawala. hindi maaari. Nami. Nami. Imposible. Okay ang serum. Maraming beses na natin itong sinubukan. Walang tibok ng puso. Walang tibok ng puso. Ang mga bulaklak na ito ay tila may espesyal na atraksyon dito. Bakit nandito kayong lahat? Mula sa tuktok ng ungol, nung unang beses na nakita kita, alam ko na ikaw ang makakapagbago ng lahat. Nitong nakaraang 6 na buwan, itinayo nating muli ang base, iniligtas si Nami, at marami tayong pinagdaan ng buhay at kamatayan. Ayoko nang maghintay pa.